Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So ang topic po natin ngayon is charismatic movements. So ibig sabihin po natin is may kinalaman sa spiritual gifts. So ano nga po ba yung charismatic movements? So kapag sinabing charismatic movements it is a term referring to any groups of people that trace their historical origin to the charismatic renewal movement of the 1960s and 1970s. And charismatic churches emphasize that spirit and spiritual gifts. So ayon po sa Mark chapter 7 verse 6 to 7, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. So ayon nga po sa ating katuruan, worshiping God involves the intellect. Importante po kung sino po yung sinasamba natin. Dapat alam mo yung theology patungkol kay Jesus and alam mo yung Christology mo. Sa pagsamba sa Panginoon, dapat tama yung paniniwala mo. Hindi yung samba ka lang ng samba, papuri ka lang ng papuri. Binibigay mo yung buhay mo lang sa entity na hindi mo naman kilala. Sa isang Diyos na hindi mo naman nauunawaan. So, next po is worshiping God involves the emotion. So, dito, pag pumunta tayo sa church at nag-worship na ay mararamdaman mo yung saya or yung hype sa kantahan. Minsan, puro na lang emotions. So, mali din daw po yun. And minsan naman is theology. Minsan mali yung theology, mali yung lyrics ng kanta or malayo sa Biblia. Or minsan kumukontra sa Bible. Hindi pwedeng puro emotions lang yung pagsamba mo sa Panginoon. Dapat meron kang intellect and emotions. And naunawaan mo sino yung sinasamba mo. Anong tamang katuruan ng Biblia. Alam mo yung minamahal mo, pinapapurihan mo. So, next po is sa worshiping God involves action. So, yung pagsamba sa Diyos, hindi lang puro kanta, I love you, ganun, and hindi lang puro emotions, puro isip. Meron din yan kaakibat na pagsunod sa Panginoon. Kumbaga, pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon o sa kanyang kautusan. And ano yung gagawin mo sa mga bagay na natutuhan mo sa Biblia. So, kapag sinunod mo yan, ay tunay nga na ang pagmamahal mo sa Panginoon. And yan ay ang katunayan na mahal mo ang Diyos. So, para naman sa ating application, intellect avoid meaningless ritualistic worship. So, may mga pagkakataon kasi in the past, dito nagre-react yung mga charismatic movement na dry na yung pagsamba. Kumbaga, parang nagiging ritual na lang. Like, paulit-ulit ka nagdasal pero nawawala na yung sa puso mo. So, next is emotion, worship God from heart. Dapat laging galing sa puso pag nanalangin tayo at sumasamba tayo sa Panginoon. Kasi pag kabisado mo na yung prayer at paulit mo na lang siya sinasabi, sa labi mo na lang siya sinasabi at wala na sa puso. So, next is action change your pattern and habits. So, kumbaga, sa araw-araw nating paggalaw, meron tayong kinagawian at nakasanayan. Like, halimbawa na lang sa pananalita, masyadong magaspang yung pananalita natin. To the point na nakakasakit na tayo ng iba. And ay lamang po, maraming salamat.